for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang hapon po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, no? Today is Tuesday, November 11, 2025, no? Ako po si Pastor Joe Vidora Jr. from Hillcrest 3, Montalban. Kamusta po kayo, no? Ako po ay na-assign sa araw na to para magbigay po ng ating FBK, no? FBK Tuesday, sabi nga po nila, no? Makita po ang ating pag-aaralan sa Book of Matthew, chapter 9, verses 35 to 38. No, basahin ko po. And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom, and healing every disease and every affliction. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest." Na tayo po yung manalangin. Lord Jesus, thank you very much for these words na nabasa po namin, Panginoon. Totoo, Panginoon, ito pong sinasabi sa inyong salita, sa inyong Biblia, Panginoon. Kaya, Panginoon, as we study Thy Word, kaya po maganda sa amin sa puso't isipan, Panginoon, na may tindihan namin to at mailagay po namin sa aming mga puso at makita to sa aming buhay, Panginoon. Lord, nilalapit ko po ang inyong lingkod, kaya po magbigay sa akin ng kalakasan, pagpapala, katalinuhan, Panginoon, at lahat po ito, Panginoon, ay manggaling sa inyo at walang iba, Panginoon. Mapapurihan kayo. In Jesus' name, Amen. No? Ganda po ng binasa natin, no? Very timely po, no? Kasi si Jesus po dito ay pagod na pagod, no? At pag binasa po natin yung earlier part ng chapter 9 is ang Panginoon ay nagpagaling ng 2 bulag, no? Nagpagaling siya ng pipit, and so on and so forth, hanggang sa dumating po siya dito sa lugar na to, no? Sabi niya, nag-ano siya, no? Teaching in the synagogues, no? And proclaiming the gospel of the kingdom, no? Dalawa po yun, magkaiba po yun, Teaching, tinuturo, proclaiming, halos sigaw niya, no? Sigaw niya ang gospel of the kingdom. And healing, no? Siguro combination na po ng dalawa to, no? Healing spiritually and healing physically, no? Pero yun po maganda dito, no? Ang Panginoon po, when He saw the crowds, He had compassion. Ano po ba yung compassion, no? Habag, sympathy, nag-condole siya dito sa sa mga taong ito, na nakita nila yung hirap. Pero nakasusulat dito, no? They were harassed and helpless, no? Harass, sabihin mo, inuusig, binubuli, wala silang lakas, no? Helpless, no? Pero yun po, no? Nakita ng Panginoon itong mga bagay na to, itong mga tao na to, at ito po yung naramdaman ng Panginoon, habag, naawa siya, no? Nakita po ng Panginoon na napakaraming aaning kaluluwa, no? Pero ang manggagawa ay onti lamang, no? Tayo po dito bilang Kristiyano po, no? Kung pina-follow po natin ang ating Panginoon, no? Dapat meron po tayong ganung puso, no? The moment we see, o kaya dapat hindi na po natin makita, dapat yung mga taong kailangan nila talaga, dapat gawin natin talaga, no? Walang question, gawin na natin kaagad, no? Wherever we go, gawin natin ang inuutos ng Panginoon, no? Teaching, no? Proclaiming, siguro healing po, yes, gawin na po natin healing, no? Kung hindi po tayo makahil ng physical na sakit, healing po, no? Spiritually, mapag-pray po natin mga tao nito, no? Lalo na po sa panahon ngayon, no? Ang panahon po ngayon ay ang daming bagyo, lindol, no? Ang kailangan po nila, sunog, di ba? Sunog po, no? Kaya kailangan po natin, lagi po tayong ready, lagi tayong equipped, lagi po yung puso natin handa. Huwag po natin isipin yung mga problema natin. Ang isipin po natin kung ano ang mapapakita, maibibigay natin, at maialay natin sa Panginoon, no? Ito po yung one way of showing the love of God is, di ba? Proclaiming His word, the kingdom, the gospel of this kingdom. Teaching, di ba, no? Tinuturo po natin dapat yan, no? And healing, no? Siguro by means of praying, no, sa taong ito, di ba, no, malaking tulong na po ito, no? Mapapakita na po natin ang compassion natin sa mga taong ito. At hindi lang po ito, may oras,
Dapat ito po is 24/7 bilang Kristiyano, bilang anak ka ng Panginoon. Gagawin mo to dapat 24/7. Thank you po sa opportunity na binigay po sa akin para makapag-share ang salita ng Panginoon. Good afternoon.